Word of God na maigok mo. Ano, igok mo dito, anak. O kung musimba ka, na ay pare mo, ano sa Word of God, and mo share mo. Sus, ako mong di pa igok, anak. Anak mo ng Word of God. So, kinahanglan, atong sunod ang Ginoo. Pinindot ang mga promises, mga covenant na promises sa atong Ginoo. No? Ang unang nahibaw galing na ako mga brothers and sisters na verse is from John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, who died for sins. And whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Nandito no, atong tampakan ng Ginoo. Eternal life. Gusto kayo na eternal life ang iyang yata. Dako ang akong lawak na akong niandang dito. Then, naibot pa rin siya. Many are called, but few are chosen. Are we belong to the chosen ones? Napangutana ba nato sa atong kagalingon? Sakto yung tumisulti ni Brother Alex sa intro niya. Daghanda na ba? Nakuha ng ayo. Daghanda ni tabangan. Pero, naabay tayo faith sa Ginoo. Kinahanglan na agad tagpagtuto na ang Ginoo ang nagluwas na nato. Ang Ginoo ay nagluwas. Nagsakripisyo. Gani, kung ako permit, sige naman po, kita ang passion of Christ. You see, Bishop, Bishop, sige na ko, tanaw. Kung makita na ako, balik ka. Then, is for the sculpture of the pillar, that's the crucifix of Ginoo. Sakitan ko sa akin. Muhin ko sa akong ganito, Lord, I'm not worthy sa akong isa. Pero, imo kang, na imo ming itubos ang among mga sa. So, kinahanglan mo bring back sa iyang glory. Sa iyang glory, kung unsa iyang mga commandments. Kung unsa like this, kung unsa kanang atong mga activities. Do deeds. Small kindness, inana. Then ang pagda sa iyong pamilya, kay mama na ang atong nearest neighbor. Na ang mga bana, hinay-hinay, dili mo dagwa sa iyong mga baba, sa iyong wife. Kaya, ihatag na ang Ginoo ang atong wife para kanang i-love you. Dili sad pwede na mahimong muchacha ang imong wife. So, dire, so, ito. Sa utol na ninyo, mga brother and sisters. I do this, o ikaw, do that. Sabot mo. Sabot mo. Hasta ang pagpapadakog sa mga bata. Discipline. Importante kayo ni. Apil mo na sa atong mga teaching. Apil mo. So, padayon ta, mga New Testament teaching. Our response, John 3:34-35, commandment of a new covenant. But in the church today, there is a tendency to interpret this as a call to love all men and women. True, we must love everyone, but the New Testament distinguishes between love for those who are not Christians and the covenant love of Christian brethren. Galatians 6:10, it is important to note the distinction and have a special love of our brethren. Unsa ang pasabutan ni, mga brothers and sisters?
ang ngayon tayo nagdili ka mamili kung kinsa ang atong mahalong. Ilabi na sa pamilya kung na mga special child. Usahay ang mga amahan, inahan, ilang gitan. Naabay na na, di ko anak ang special child. Especially kung nasa ng altasyon. Dili na ma-introduce ng ilang anak, ng ilang anak. You must love the unlovable. Ilabi na katong mga taong na magdugol ka nato, na mangayo. Kung naatay ka na. Naatay, na amaze ko anin ako, one of our brother na kabos ng taon siya. Then naapay kabos na nidugol ka niya. Nagda siya o bugas. O sa kakilo. Then nainangayon niya na parang utak nasa niyang pamilya. Nainangayon niya ang kabos. Ditagaan sa kihapon niya. Katungan sa iyang bugas. Katungan na lang. How generous. Bisag 1 kilo lang to para sa iyong pamilya. Nainito niya, ihalap ko niya. Huwag niya balibali. Pamilya. Dito na example. No? Kaya naay mga pagtulungan. So, inanak no, mga brothers and sisters. So, padayon ka, sis. Our purpose. Many Christian groups are unsuccessful because their models are secular in nature. Democratization of person relationship, majority rule. Aim itself, fulfillment promotes selflessness. Priority of personal independence, of individual freedom. Relationship proceed from feelings. So, kung sa mali, their models are secular in nature. Then, regarding sa kung naay mga group, kay kita, grupo man sa kita, religion organization ka, naasa mga group na dili religion na inani ang ilang ito na majority rules. Majority rules. Mga sa politics. Na majority rules. Law in town, di nakatingog ang mga minority. Eh, gamay naman sila. Asa man ang justisya. Sa uban sa mga organization, gusto nila na kanang self-centered. Ganahan sila na magtabang sila. Tabang pero grabe ang mga media, grabe ang mga taypaw. Remember that the Lord says na kung unsa imo nabuhat sa imong tuho, dili na paybawan ang wa. Kay it is the Lord ang muhatag o regalo o gift mo. Siya ang muhatag mo o kaayuhan. Simple lang yun. Manang sa ato, naatay mga feeding, okay na. Kinahanglan heartily. Kay kabaw ba na ang Ginoo, mga brothers and sisters, kung heartily ba ang inyong pagtabang, service, o gusto mo na ikaw lang yung pirmi para sikat. No? Kinahanglan dilitaan na we are serving God. If possible na kinasangkasan ang pagservisyo sa Ginoo. Amen ba, mga brothers and sisters? So, relationships are not based on a covenant. There is no authority to oversee the relationship. There is no common life, no significant relationship within the body. So, katong akong istorya, wala yung katuturan, wala yung padungan. Kay murag hapaw ra, no? Ang mga organization nila, yung ato, na kinahanglan na kung serve ka, do it hearty, mga brothers and sisters. Kaya wag yung patunan, mabungkag yun, especially kung ang grupo magsina-sina na,
opisina. No? Tapos naanan ng mga marites, mga story-storya. Then naapay mo ingon, mano lang serve pala si Brad Bernard. Naamalay chicks dito sa tigas. Yan na, bungkap na. So, kinalang tinuoran niya. No? So, padayon, brothers and sisters. Our response, the Bible model of relationship. Like a family, membership is one body, interdependence, unity, common life, loving relationship, brotherhood and sisterhood, sharing, authority and order. B, if so, there are practical needs, need to express commitment and love to a specific, concrete group of people, need for such group of people to learn a specific set of relating and living out of commitments. So, Mami, ang atong kinahanglan with covenant yun. Covenant sa atong pag-response. No? Pag-response. Mao nang naata karon para ma-open ang atong mind and heart. How we commit in serving the Lord. As family, kay nindot man ang Couples for Christ Family Ministries man ta. So, involve mga brothers and sisters, involve yun na ninyo ang mga kabataan, the Kids for Christ, Youth for Christ, Singles for Christ. Then, tumawin nyo na sila, Couples for Christ. Ipa-appeal yun. Pareha sa akong anak, lagot na gano'n murag lagot may kay, katong akong anak na apadali, dili, wag yung time. Wag yung time para mo appeal kay ninyo naman. Sige mi invite, pero was like time kay basic kayo sila. Call center man yun sila. So kami ni sabot na lang, then we pray hard. Ni Sister Joy, we pray hard. Tuod, naka-appeal sila. Pero, ipangutan ako kung asa man sila naka-appeal. Asa man, dito na sa abroad, naka-appeal sila. Mas grabe. Ito ka tayo dito. No? Kaya nilaga akong anak sa New Zealand. Then, naay ni-invite nila dito. Ito ay gihatag sa Ginoo. Ito ba ang among prayer dito sila na-appeal. Gani, household, na sila? Leader. Na sila gida. Then, lately, gikuha sa sila sa Youth for Christ, coordinator sila. So, nindot kayo. Then, ang akong apo, upat ng kabong akong apo, duha ka laki, duha ka babae, gi-appeal sa nila sa family ministries. So, atong pakpakan ng Ginoo. So, padayon ta. Response. Our nature of our commitment. Yan na lang sis. Our response. Practical consideration. Sige lang. Maugyapon. Uy, conclusion naman di ay. Mga dear brothers and sisters. Basta ang akong mga brothers and sisters, dili sa akong to, you need na mga sacraments na pinahal itong sundo, mga Ten Commandments, o ang katong duha kasuko, pirmi na ninyong i-review para mahimong likon mo. Kay kung wa mo hinanin, isod kaya, kinahanglan mahimong tang malikon sa pagservisyo sa Ginoo. Kay mo agi gihapon mo sa katong pare sa ako, Rocky marriage. Dili lang sa Rocky marriage, sa financial, nag-rocky sa ni. Kaano sa ni anak, mga problema. Then naghamong problema na sa gubang nimo. Always remember, mga dear brothers and sisters, that God is bigger than in our problem. Mas dako itong atong Ginoo. Makasulbad yun sa atong mga problema. So, conclusion, no? The Old and New Testament are God's own and new effort to establish a relationship with His people.
CFC is a vehicle, an opportunity by which can respond fully to God. So, klaro, mga dear brothers and sisters, no, ang relasyon din nato sa atong Ginoo. How about ang mangamusta ko sa inyong prayer life? Naaba mo'y prayer life para sa Ginoo? Naaba mo'y couple prayer? Naaba mo'y family prayer? It is always a reminder sa ating covenant. Mauna itong buhaton para mahimuntang manipan. Ilapin ka ng Lord's Day. Nindot na. Lord's Day. Mahimo na sa inyong household. Buhaton inay birthday. Kasagaran sa among inay birthday. Brad, pwede tawag Lord's Day. Nindot na. Nindot na. And then, salo-salo na ang fellowship. Then sa own your family, kay nindot na kay i-bless man sa nimo ang imong anak-anak. Blessing your kids. Nindot na yung Lord's Day. Relationship. Then, a vehicle. Remember na ang couples per Christ vehicle training. In times of our rocky marriage, it was the community who helped us. In times na kami nawagtangan o usa ka bata, our youngest, ituwa na sa Ginoo, it was couples for Christ, ni comfort ka namin. Of course, sinunod na ka. So, you have choose the right path in choosing couples for Christ as your vehicle na adungan sa atong Ginoo. Daghang salamat ug may hapon ka na.